Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Dasay sa Otso Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternativo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalaga sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Hunyo 24 tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kay mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Negrense Police nakaluwas matapos gintiros ang 4 ka beses sa Banwasang San Enrique. Travel ban sa mga LSI halin sa Cebu ginmando ni Governor Lacson. Sa balita national, CHED nanginwala sa report nga magapatigayon sang pilot testing sang face-to-face classes sa bulan sang Hulyo. Mas madamo nga pulis, soldado kag health workers i-deploy sa syudad sang Cebu. Kag sa atong balita international, Australia naka-record sang pinakauna nga napatay sa COVID-19 sa pagaligad sa masobra isa ka bulan. Ikaduha nga wave sang kaso ginakabalakan. Sa sports balita, 3D Ravenna maghahampang sa isa ka liga sa Pungso, Japan. Kag sa atong balita entertainment, Pinay Beauty Queens nagdayaw sa ginhimo nga virtual pageant sa Miss Philippines Earth. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gilamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Pilaso ng 42 anyos nga pulis matapos ginuthang sa may Palawan Pawn Shop sa may barangay Poblasyon, Banwasang San Enrique, takna alas 11:45 kinasang aga Hunyo 24. Ginklalang biktima kay Police Staff Sergeant Adan Bello kag pumuluyo sa syudad sa La Carlota pero na-assign sa Valladolid PNP. Sa interview sa Aksyon BBB, ginpahay ni Police Captain Reynante Salgado ang hepe sang San Enrique PNP. Nagakuha sang kwarta si Bello sa pawn shop sang nagabot ang suspect sakay sa motorsiklo. Sa diin papanaugan kag ginpalapitan dala luthang sang makapat ka beses ang biktima gamit ang kalibre 45 nga armas luthang. Sulo kay Salgado, nakasuksok sang bonnet ang suspect nga madasig ginagpalagi matapos ang krimen. Na-recover sa crime scene ang isa ka wala pa makalupok nga bala, isa ka deformed slug kag 4 ka empty shells ang kalibre 45 nga armas luthang, 100 pesos kay isa ka 9mm pistol nga kargado sang 14 ka mga bala. Suno pa kay Salgado sa karon nagapadayon ng hot pursuit operation pati na ang paghibalo sa motibo sang krimen. Ang aton nga biktima, si Staff Sergeant Adan Bilio, Sir Bilio, bali nag-withdraw di siya kagina sa Palawan sang kwarta, mga alas 11:45 kinasang aga. May motor nga may backrider na naog, nakabunet, kag without any provocation, sir, gintiro yun si Staff Sergeant Adan. Dapat yan ang hepe sang San Enrique PNP, Police Captain Reynanto Salgado. Ginbulgar ni Valladolid PNP Commander Captain Josette Catonina nga may pamahog na sa kabuhi nga nabaton si Police Staff Sergeant Adan Bello. Suno kay Catonina, Desyembre tinalikdan niya tuig sa nadestino sa Valladolid PNP bilang desk officer si Bello. Dugang pa ni Catonina, antes ginassign si Bello sa Valladolid PNP, una ini gin-assign sa La Carlota PNP kag San Enrique PNP nga nagserbe siya bilang operatiba. Palayag ni Catonina, mahimo nga may angod sa trabaho ang mga pamahog sa kabuhi nga nabaton ni Bello. Sang ginabiyahe si Bello padulong sa Bacolod South General Hospital diri sa syudad, nagpangayo ini sa papel kag ballpen sa posible tuyo kung tani nga isulat ang ngalan sang sospetsado apang wala niya nasarangan nga magsulat tungod sa pilas nga naangkon. Sa karon ginpaidalom sa operasyon ang biktima matapos nga may duha ka bala sa ginasuspetson kalibre 45 sa iya likod. Sa iban nga balita lokal, ginmando ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pagdumili sa mga local stranded individuals sa LSIs halin sa Cebu pasulod sa Negros Occidental. Ini kasunod sa pagdamos ng COVID-19 na positive cases sa probinsya. Sa press conference kinasang aga ginsiling sa gobernador nga halos katunga sa mga COVID-19 cases sa Negros Occidental ang nagikan sa Cebu.
Gain pangabay man sa gobernador ang National Interagency Task Force nga pasangkaron ng travel ban na hindi lamang sa syudad sang Cebu kundi sa bug-os nga probinsya sang Cebu. Suno pa kay Lacson nga sa tiod nga makakas na ang travel ban kinahanglan nga mapaidalon sa COVID-19 RT-PCR test ang mga stranded Negrense LSI sa Cebu. Ang test nga pahanugutan nga makasulod sa Negros Occidental. Una ginmanuan ni Presidente Rodrigo Duterte's Environment Secretary Roy Cimatu nga kadtuan ng Cebu kag usisaon kung ano ang ginhalinan sa pagdamo sa COVID-19 cases. Subong adlaw Hunyo 24, may 21 ka bag-o nga positibo sa COVID-19 sa Negros Occidental nga lunsay mga LSIs. Last night, I've instructed to stop receiving first from Tabuelan because of the sheer number of positive cases coming from Cebu. We also know that DILG has already issued a travel ban going to or coming from Cebu City. Dapat yan si Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang temporaryo nga pagpauntat sa pagbaton sa mga returning residents sa OFWs kag locally stranded individuals. Sunod sa gobernador, wala na sang bakante mga quarantine facilities sa Negros Occidental. Dugang pa ni Lacson, madamo man sa mga local government units ang nagpahibalo sa iya nga puno naman ang ilang mga quarantine facility. Suro pa kay Lacson na magahulat ang probinsya nga mabakante ang mga ini ang test ibalik ang pagbaton sa mga nagapauli sa Negros Occidental. Ang Provincial Healing Center sa Ibi Magalona, St. Andrews Park Place sa Cadiz, kag Mambucal Resort sa Morsha amo ang darako nga mga quarantine areas sa Negros Occidental nga sarang nga maka-accommodar sang ginatos ka mga persona. Samtang nabalaka man si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga ang pagdamo sa kaso ng COVID-19 sa Cebu ang posible man nga matabo diri sa may Negros Occidental. Suno kay Lacson ang pagsupak sa mga tawo sa quarantine protocols labi na sa ginatawag nga stay at home ang isa sa mga rason sa pagdamo sa kaso sa Cebu. May mga report man nga nabaton ng gobernador nga ini ang nagakatabo man diri sa Negros Occidental. Panugyan ni Lacson sa publiko labi na sa mga ginapaidalam sa home quarantine nga sundon ang mga health protocols ng gobyerno. Suno pa kay Lacson, ang mga persona nga nag-negatibo sa COVID-19 ang ginakinahanglan pang magtener sila puloyan sa sulod sang pila ka adlaw. Agod ini ang masiguro nga hilway na sa virus. Gin-implementar na ang kaduwang round sang enhanced community quarantine sa syudad sang Cebu bangod sa padayon nga pagdamo sang mga COVID-19 cases. Ginapangabay ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang National Interagency Task Force nga tugutan anay ang mga local government units nga makagamit sa mga school building bilang quarantine facilities. Suno sa gobernador, naghangyo ang Department of Education sa probinsya nga kung pwede na nga makamat-amat biya sa mga school buildings ang mga persona nga gina-quarantine kag pangitaan na sang salayluhan. Apang ginpahayag sa gobernador nga may mga 3rd kag 4th class municipalities ang hindi makasarang sa pagpamtang sang kaugalingon nga quarantine areas. Nagasalig si Lacson nga paboran sang NITF ang iya pangabay bangod prioridad sa gihapon sa probinsya nga mahatagan sa proteksyon ang ikaayong lawas sa mga Negrense kag hindi na magdamo pa ang mga positibo sa COVID-19. Abril o kung bulan sang Abril sang napormahan sang DepEd ang pagpagamit sang 660 ka mga eskwelahan sa bugos nga pungsod bilang temporaryo nga quarantine o kung isolation areas kabahin sa COVID-19 response sang gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippines Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sa DTX 500. Indigid magkalipat nga maginaom sang DTX 500. Ini ang mayara sang tatlo kabaantay diabetic properties sa quarantine nga nagapadubos ang glucose vicina nga nagakontrol sa mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganiyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga kaaksyon, pinaka-importante nga halungan ginaton ang aton manikaayong lawas. Sagod manikawan ang mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton nga kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold, mas gin panami kag mas gin pa epektibo, bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen. Balunggay, amargus
kusog garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, may dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita national pagkatapos gay lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita national. Ginpahayag ni Chairman Prospero de Vera III nga hindi matod ang report nga magapatigayon sila sang pilot testing sang face-to-face classes sa umpisa Hulyo sa piyak sang pamahog sang COVID-19. Sa isa ka statement, ginpahayag ni de Vera nga hindi ini matuod kag posible na misunderstood lamang sa mga reporters sang iya television interview kahapon nga daw.
Suno kay De Vera, ang National IETF ang nag-aprobar nga usaron ang flexible learning para sa pagbukas ng klase para sa higher education institutions sa Agosto. Rason nga wala sang face-to-face classes sa Hulyo tuig 2020. Idugang pa ni De Vera sa iyang meeting upod ang National IETF, ginatugutan ang TESDA nga magpatigayon sang limited face-to-face technical vocational education and training programs umpisa bulan sang Hulyo. Sa karon nagakonsulta ang CHED sa Department of Health kag nagahimo sang guidelines angot sa posible limited face-to-face classes sa mga low-risk modified GCQ areas bilang kabahin sang flexible learning system. Natalana nga i-deploy ang mas madamo nga pulis, soldado kag health workers sa syudad sang Cebu. Suno kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, ang mga pulis kag soldado ang mga-istrikto sa implementasyon sang enhanced community quarantine. Dugang pa ni Anyo, magadugang man sang mas madamo nga doktor kag nurse sa mga hospital sa syudad. Suspendido na ang quarantine passes sa syudad para masiguro nga hindi basta-basta magkagwa ang mga residente. Tubtob Hunyo 23, naglabot sa 4,439 ang kaso ng COVID-19 sa syudad sang Cebu. Sa iban nga balita national, nagmando ang DOJ sa NBI nga magtukod sang system para sa pag-monitor sa mga nagalapta nga sala o kon malicious information sa social media. Ining ginhimo nga statement ni DOJ Secretary Minado Guevara kasunod sang naglapta nga sala nga impormasyon sa social media nga ang Company Vice President Lani Robredo ang naghatag sang panos nga pagkaon sa hospital workers sang Diliman Doctors Hospital sa Quezon City. Suno kay Guevara, trabaho sang NBI nga i-monitor ang paglapta sang sala o kon malisyosong impormasyon sa social media. Ibalo ng source ang pattern kag maghimo sang nagakaigo nga tikang para sa posible prosecution sa ulihi. Suno pa kay Guevara, handa sila nga magbulig sa tion nga magpangabay si Vice President Robredo sang investigasyon. Suportado sa mga kongresista ang posisyon sa World Health Organization sa pagkapareho sa duwa ka mga pneumococcal conjugate vaccine kon PCV sa merkado sa karon. Rason nga ginapanawagan ni House Committee on Health Chairperson Angelina Tan nga hindi dapat pagpasugtan sa Department of Health nga may matabo nga monopolyo sa PCVs para hindi magastuhan. Suno kay Tan, kung mapamatud-an nga pareho nga epektibo ang PCV-10 kag PCV-13, kinahanglan nga mag-agi sa bukas kag competitive procurement process agud nga makatipid ang gobyerno. Ang pinakadako nga vaccination program sa Pilipinas ang ginapaidalam sa review sa Health Technology Assessment Council para sa cost effectiveness kag comparability. Sa ginfile nga resolusyon sa Kamara ni Ako Padayon Party List Representative Adriano Ebcas, ginapasiguro sini ang tayuyon nga implementasyon sang safe nga national immunization program para sa mga kabataan sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, Kag sa aton balita international, nagtugas ang kabalaka sa pungsod Australia ang na-record nga isa ka panibag-o nga napatay tungod sa COVID-19 pagkaligid sa masobra isa ka bulan nga wala nadugangan ang death toll sa nasambit nga pungsod. Suno sa report, isa ka 80 anyos nga lalaki ang napatay sa masakit. Suno kay Victoria Chief Health Officer Bretta Sutton, nakarecord ang estado sa 20 ka kaso sa sulod sa 24 oras, rason nga yara na sa 1,900 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19. Ang pagsaka sa kaso sa Victoria, nagtugas ang alarma sa posible second wave sa diin 241 ka kaso ang nadiscobre nga community transmission. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita maghahampang si 3D Ravenna si Sakaliga sa Pungsod, Japan. Si Ravenna, 23 anyos, ang nagperma sang kontrato sa Sun and Neo Phoenix sang Japan sa B-League. Ang club ang nagakompete sa Central Conference sang First Division sang Liga. Sa Biyernes nga daw magapatigan ang team sang News Conference upod ang Pinoy nga atleta.
Nalakip si Ravenna sa roster pagi sa Asian Special Slots Rules sang liga nga nagatugot sang teams nga magkuha sang Asian imports. Si Ravenna ang may impressive nga collegiate career sa Ateneo de Manila University matapos nga dakong iyan nabulig para makuha ang 3 kasunod-sunod nga kampyonato. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ating balita entertainment, 3 ka mga Pinay beauty queen ang naghatag sang ilawan opinyon angod sa ginhimo nga virtual pageant sa Miss Philippines Earth matapos nga kinahanglan nga mag-adjust sa ginatawag nga new normal situation bangod sa nadulot sang COVID-19 pandemic. Sa Miss Universe 2015 Pia Wershbach, Binibining Pilipinas 2014 Bianca Girotti kag Mutya na Pilipinas Intercontinental 2010 Carla Lizardo ang nagpahayag nga nakalantaw sila sa Miss Philippines Earth 2020 competition halin sa swimsuit pakadto sa long gown. Pareho nga na-impress ang 3 tungod nga madasig nga naka-adapt ang mga organizers sa new normal situation. Ang virtual coronation sa Miss Philippines Earth 2020 ang patigayunon sa Hulyo 5. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 39 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Hunyo 24, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.